Good day mga kakokonat. Gusto ko lang ipakita sa inyo na sa ngayon po ay talagang nag-uumpisa ng dumami yung bunga ng ating takunan dwarf kahit na hindi pa tayo nakapag salt fertilization ulit. Kasi nga ay mahirap na rin dito yung mga salt na nakuha natin sa Department of Agriculture. Binigay po nila yan po. Ang dami na pong bunga sa taas nitong puno na ito. Pagkatapos punudaan yung 2 taong dumaan, tinamaan tayo ng El Nino na hindi nakapagbunga ng marami. Pero sa ngayon po, ito kasi ditong mga puno, mula doon na marami din bunga, kita natin sa inyo, yung isa kunti lang. Ito kasi sila ay nakahilera po dito sa maliit na sapa dito sa ilalim. Kaya hindi sila masyadong tinamaan ng grabe ng El Nino. Di gaya po doon sa kabila ng mga puno ng aking takunan dwarf. Yan po, dadami niya ng bunga. Pati sa taas po, padami yung bunga niya. Pero kapag makapag salt fertilization pa tayo is dadami pa ito. At kung makikita pinyo, ang lalaki po ng kanyang bunga sa ngayon. Compare po sa nagdaang El Nino, pati yung mga pinatubo natin, may seedlings natin, ang liliit ng bunga nun. Kasi nga dahil sa nagdaang drought. So, eto, nag-uumpisa pa lang. Ito dati, sabi ko parang ayaw ng ayaw nang magbunga, nagbubunga na naman po siya sa ngayon. So pakita natin dito sa ilalim yung ating takunan dwarf. Ito po ay papasok na po ng 13 years. Pero mula po dito sa ilalim, kaya po nito hanggang dyan sa pinakalast sa ilalim na ano ng sanga ay mga 10 feet lang po yan. Pero mayroon pa tayong iba doon sa taas, kahit na 13 years na, magta 13 years na mababa pa rin. Pero yung iba doon sa kabila na hindi nagbunga talaga ay bigla ang tumangkad. Kasi nga hindi nagbunga, ayun, tumangkad na lang tumangkad. Ito po, oh, nag-uumpisa silang magbunga. At parami ng bunga sa taas. Itong una sa ilalim, kakunti lang, pero sa taas po, parami na po yung kanyang pagbubunga. Yan po, yan, nag-uumpisa na po sila. Pero may isang puno dito na hindi ko po maiintindihan. Ano ba yung nangyari dito? Ito po siya. Parang ayaw lumaban kasi nga yung puno niya dati ay dito yan sa taas, nahulog po sa ilalim ng mini landslide dyan. So yun siguro yung reason na bakit nag-stop siyang magbunga. Di gaya dito, ito po, ang lalaki at ang lalami ng bunga talaga nito kasi napaka-vigorous po. So yan, makikita po ninyo, mayroon nang pwedeng gawin na namang bagong seedlings. Pag nakapag seedlings po tayo nito, kasi nga nagbebenta tayo ng takunan dwarf seedlings at 300 pesos. Ubos na ubos yung seedlings natin sa ngayon mga ka-agri. Ipakita pa rin natin sa may taas mamaya kung ano yung itsura doon mula po dito. Dahil iba kasi dito, kasi nga sa ilalim niya ay may sapa na maliit. So syempre yung kanyang health po compare sa iba na kasi dito. Kasi may tubig siyang mapagkukunan pag talagang dry spell na mga ka-agri. Pakita natin dito sa taas. Puntahan natin. Sandali. Dadaan tayo dito sa maliit na tulay. Paano yan? May dadalhin pa akong isang maliit na tripod, isang maliit na buwig ng saging na hindi lumaki yung bunga, at saka na nahinog na lang dito. Bigat pa. Yan po, may tulay-tulay po tayo dito. Ito, takunan dwarf din. Ito po siya, nag-uumpisa na siyang magbunga. Padami na rin, padami. Kasi itong ating mga itinanim noong 13 years ago po ay 300 po ito kapuno. Kaso lang nadisgrasya yung sobra kalahati. Dinaanan po tayo ng arson. Sinunog po talaga. Sinadya ang doon sa taas banda. Yung tinanim natin doon sa taas banda, paligid niya po ay maraming kugon grass. Pag summer na very dry po yung season, ay nako, hindi namin kinukuha yung mga kugon grass kasi nga para makagibag din cover crop. Yung masama po, may simindi. Sarado natin to. Kaya yun, mga 150 sa isang area, patay lahat dahil sa sunog na nangyari noon.
Pero dito sa taas, pakita natin sa inyo mga ka-agri kung ano na itsura dito. Ito po. Nakilera yan sila dito hanggang dun sa kabila. At sa ngayon, nag-uumpisa na po talagang magbunga ng marami itong ating takunan dwarf. Kahit na hindi lahat ng mga puno dito ay naka-recover na. May mga puno po talaga, hindi pa talaga fully recovered. Lalo na ngayon, hindi makapag-tiyempo na makapaglinis. Pero yan po, nag-uumpisa na. Ito po. Yan po. Oo, yan o. 13 years na rin yan. Pero napakababa mula sa lupa hanggang sa bunga niya, mga 5 feet to 6 feet lang. At doon. Pero doon sa kabila, biglang silang tumaas. Mga ka-agri, pakita natin dito. Oh. Ito na area, nag-uumpisa na talaga. Padami na rin ang bunga. At malalaki. Mayroon na nga ano, pwedeng maging seedlings. Hindi po kaya nung last years, ang liliit ng bunga eh. Dito pa dati oh, yan, ang liliit lang yan. Pero yung bunga ngayon malalaki kasi nga nadaanan na ng isang season na maraming tubig kaya naka-recover. Padami na. Dito kasi masukal masyado eh. Dito kasi ay range pa rin ng mga kambing natin dito oh. Hanggang dito. Yan. Kaya pati may mga tubo dito, ubos na nila. Masiba sila. Yan po, napakarami na ng bunga. So timely talaga. Pag ngayon hindi natin magbuko. Dami. Dami nang magiging buko. Hanggang dito sa dulo po. Mga ka-agri. So yun. Pinapakita natin sa inyo na gradually padami na. O ito abot pa oh. Abot oh. Tama pa sa ulo ko ito oh. Pero tayo 13 years old na po ito. 13 years old. Ayan. Kaedad lang kasi sabay lang silang tinanim. Pero ito dito sa dulo, sabi ko siguro maganda talaga yung lupa dito. Compare doon sa pinagdaanan natin. Na mga area kasi po dito kasi pag nagbunga oh. Puspusan oh. Ayan po oh. May mga mature na tayo oh. Pwede magiging seedlings yan. Dito sa dulo, ang dami po ng bunga. Tingnan nyo po. Wow na wow yung ating takunan dwarf. Wow na wow. Ang daming fruity. Oh. Tingnan nyo naman yan. Pero lang beses na natin kinunan ng buko. Yan po. Oh. Kadami. Oh. Yan po yung sitwasyon niya ngayon. Yun. Oh. Pero ito dito sa pinakadulo. Kunti yung bunga. Dito na ilagay lahat. Alos marami. At saka itong sa boundary area, ito rin yung problema. At ito po, mas stunted masyado kasi may mga malalaking kahoy sa gilid. Gusto rin talaga pala ng nyog, mayroong open space po siya. Kasi pag wala po siyang open space, hindi po rin siya gaganda. Hindi rin magbubunga ng marami, mga ka-agri. So yun, sinishare natin sa inyo. Yung doon sa kabila, hindi na natin napakikita. Pero dito, sinishare ko sa inyo, ganyan po siya, kadami sa ngayon yung bunga. Ganyan po kaganda yung ating takunan dwarf ngayon. Napaka-prolific po talaga dito. Ito po ay hindi pa natin nabigyan ng fertilization at cleaning. Ano pa kaya kung nabigyan ng pansin ito. Sa susunod, pag dumating na dito yung ating tawag, salt, ay mag-fertilize po tayo mga ka-agri. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.